Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po inyong likod, Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At good evening sa lahat po ng mga kapatid natin sa iba't ibang mga churches, especially sa ating pong home church, Jesus Christ, the Living God World Outreach Ministries, San Pablo City, Laguna. After ng ating recorded Bible study, saka ko palang lalagyan ng title. Ang title po nito ay The Laws of Faith. Yung ating Bible study ngayon, The Laws of Faith or The Principle of Faith. Mahalaga na lahat ng mananampalataya alam na alam kung ano ang doctrine of faith. Isa po ito sa fundamental or basic doctrine ng mga apostles noong unang panahon. Kaya nandun niya sa Hebrews chapter 6 na one of the foundational doctrine ay ang doctrine of faith. Pero kahit foundational ang doctrine of faith, marami po tayong matutunan na malalalim na bagay about faith. So praise God at sila sandali po ay tayo magsisimula. Prepare yourselves and get your Bible at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. This is part 1. Ito pong ating paksa na The Laws of Faith or The Principle of Faith. Part 1 po ito, So praise God, salamat po. Okay, let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa iyo pong biyaya sa amin sa gabi ito na kahit paano maituloy ng Bible study, and you are the God of possibilities. With you all things are possible. Lord, we invite the presence of the Holy Spirit to teach us once again tonight. We ask you, Father, to refresh us with your fresh anointing of wisdom and revelation. Maraming po salamat, Panginoon. At all glory belongs to Jesus. Maraming po salamat. Heal those who are sick tonight, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat. Thank you, Lord, for teaching us. At bawat salita, maging rema sa aming mga puso. At sa gabi ito, we bind every spirit of distraction, we bind every demonic spirit who tries to hinder us sa aming Bible study. In the name of Jesus, we rebuke the devil and all demonic spirit na balak humadlang sa mga kapatid sa panood, pakikinig, pag-aaral ng iyong salita. Sa gabi ito, tinatas namin sa aming kalagitnaan, sa aming bansa, sa buong mundo, ang pangalan ng aming Diyos, Panginoon tagapagligtas, our Lord God the Savior, Almighty God, our Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end, the Word of the living God, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Be exalted, O Lord. All glory, Father God, belongs to your Son, our Lord God Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. Okay. Salamat po at convert natin, bilisan natin, convert natin ito pong ating gadget sa pagiging Bible. Okay, paksa po natin sa gabing ito, pagmamadali ko, hindi ko na na-type dito sa sa video natin, pero mamaya after itong Bible study, saka ko palang gagawin yung title. Ang title po nito is The Laws of Faith, ang mga batas ng pananampalataya. Or, pag sinabi pong laws of faith ay it is the principle of faith or principles of faith. Mga principles, okay. So, kapag sinabi pong laws or law, merong example dyan ay yung law of gravity. Kapag sinabing law, ito ay nagpapatuloy, regular itong nangyayari, ang natural nito ay nagpapatuloy ito from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
Sa buong panahon, ito ay nagpapatuloy at hindi nagbabago. Yun po ang laws. No? Umiikot ito, activated, hindi nagbabago. No? At once na ikaw ay pumasok sa batas na yon, you will be affected by that law. Whether it is a blessing or a curse, you will be affected by that law. No? Yan po ang law. No? Halimbawa, law of gravity. No? Sa mundo natin, meron tinatawag na law of gravity na kapag inihagis mo ang isang bagay, lahat ng bagay na inihagis mo sa taas, what goes up will come down. Bakit bumabagsak, no, ang lahat ng bagay? No? Bakit bumabagsak? Kasi merong existing law na kung tawagin ay the law of gravity. No? The law of gravity. Ngayon, ang tanong, bakit naman ang eroplano hindi bumabagsak? Ang mga ibon hindi bumabagsak. Kasi ang mga ibon at ang mga eroplano ay meron silang natuklasan na pangontra, no? Pangontra po sa tinatawag na law of gravity. Halimbawa, ang eroplano, airplane, ang nadiskubre ng eroplano na pangontra sa law of gravity para tumaas ang airplane is the law of lift. Meron tinatawag na the law of lift. Yung batas na tataas, no? Pansamantala, makokontra niya yung law of gravity. Temporary na makokontra niya. Pero kung wala yung law of lift, dire-diretso babagsak. What goes up shall come down. It's because of the existing law, the law of gravity. Okay, physics po yan. No? So, ano yung law of lift? Hindi ako familiar sa mga mekanismo ng eroplano, pero alam ito ng mga pilot, ano, na ang alam ko, ina-activate yung law of lift. Sa akin lang ito, sa sariling ano ko lang, pananaw. Correct me if I'm wrong. Yung mga nakakaalam ng ano, na, sa aeronautical, sa patungkol sa pagpapalipad ng eroplano, sa aking tingin, na-activate yung law of lift sa pamagitan ng bilis ng pagtakbo ng eroplano. Isa yun. At kombinasyon ng pakpak, no, na na-a-adjust yun. Kaya pag sumakay ka sa eroplano, nakasakay na ba kayo sa eroplano? Pag ako'y napasakay sa eroplano, gusto ko doon sa ano eh. Hindi, ayoko sana sa bintana eh. Kasi hindi ko makita yung ibaba eh. Hindi ko makita yung ibaba. Ang gandang panoorin ng ibaba, lalo na yung papataas pa lang o kaya yung palanding. Ako, nakakatuwa. Parang mga miniature ng mga bahay, ano? Pero ang taas pala. Pag napatapat ka sa pakpak yung nakikita mo sisilip ka na lang gano'n sa mga puwang-puwang para makita mo yung ibaba. Kaya pinakagusto kong lugar kung hindi doon sa kauna-unahan, kung pwede nga lang, tabi na kami ng pilot eh. Paborito ko doon sa parting puwet, sa likuran dahil kita ko yung ibaba. No holds bar, kita mo lahat yung view. Ang problema, medyo risky sa sa buntot kasi pagka daw nagka-depress sa aeroplano, ang pinakamatibay na parts ng airplane ay yung pakpak. Yung may pakpak, yun ang huling nasisira. Kita nyo sa mga pelikula, di ba, pag bumangga yung pakpak yan ang nagsisilbing pambalanse. Pag sumadsad sa lupa, tumutukod yung pakpak. Kaya maganda yung parte na may pakpak. No? At ang una sumasabog, yung puwet, yung buntot. Yun nga lang ang doon. Pero wag natin isipin niya, wag kayo matakot sa pagsakay sa aeroplano. God will protect you. Okay? So ngayon, I believe yun ang principle ng law of lift. Yung bilis, kombinasyon ng bilis sa paglipad ng eroplano at paggaglide ng mga pakpak na tinitimpla sa hangin, no? Doon na nakokontra ng airplane yung law of gravity.
And of course, importante yung fuel. Kung walang fuel yung eroplano, hindi yan tatakbo, no? Kahit anong galing ng piloto. So kasama 'yon. Sama-sama yung kombinasyon, no? So kaya lumilipad ang airplane. Pero yung paglipad niyang yun, dahil kinontra niya yung existing law, natural law, created by God, kinontra niya, pansamantala lagi. Pag kinontra mo yung existing law, laging pansamantala lang. No? At pag naubos yung gasolina niya, ang aeroplano, hindi kagaya ng kotse na titirik lang. Hindi mo mapapatirik o mapapapreno ang aeroplano sa taas. Dire-diretso pababayan. No? Pag nawala yung pinaka-fuel niyan. So, pansamantala na nakokontra, temporary lang. Okay? Now, ganun ang mga existing law in the realm of the spirit na sumasakop sa atin. No? Let's say, for example, ang example ng law of faith or law of the spirit ay yung sinabi po sa Romans chapter 8 verse 2 na sabi ni Apostol Pablo, "For the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death." No, ano sabi? "For the law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death." O kaya ay, "For the law of the spirit of life in Christ Jesus has set us free or set you free from the law of sin and death." Now, ano yung law of sin and death? It is a spiritual law. Ano yung law of the spirit of life in Christ Jesus? It is also a spiritual law na naglalaban. Okay? Nagkokontrahan. Ano ang bunga ng law of sin and death? Ano ang bunga ng the law of sin and death? Actually, tinutukoy doon sa Romans 6:2, may panatutungkulan doon yung the law of Moses, yung law sa Old Testament, na ang purpose ng law under the Old Covenant ay upang ipakita sa tao ang kasalanan, upang ipakita sa tao ang standard ng Diyos, upang ipakita sa tao na hindi mo kayang sundin ang law, ang batas ng Diyos, ang standard ng Diyos, you will fail. Walang makakatupad niyan. Kaya, sa madaling salita, you need a Savior. Kailangan mo yung tagapagligtas. No? So, yun ang purpose, isa sa mga purpose ng law under the Old Covenant. Yung law of Moses. At maraming klase po yan. Moral law, no? Yung moral law, huwag kang makikiapid, do not covet others' wife, bawal fornication, adultery, no? At yung relationship sa tao, aayusin mo, no? Huwag mong kamumuhian, sakop yan ng moral law, no? Huwag magiging masamang tao, no? Sa kapwa, no? Okay. Moral law. Huwag nanakaw. Ngayon, merong, bukod sa moral law, under the law of Moses, isa yung moral law, merong ceremonial law. No? Ang ceremonial law ay yung mga paghahain ng animal sacrifice, inihahandog para sa Panginoon, para yung dugo ng mga hayop ay siyang pansamantalang pantakip sa kasalanan ng Israel. Sapagkat ang Old Covenant na kinaroroonan ng law of Moses ay para sa Israel yon, yung Old Testament or law of Old Covenant or Old Testament, na nandoon ang law of Moses, no? Actually yung law ay kinompress yun, sinamarize into 10, pero actually nasa 600 yun, mahigit, no? Okay, so may ceremonial law, no? Yung mga practices ng Israel, paghahandog sa hayop, ng hayop sa Diyos, mga ceremonial laws,
At yung ikatlo, yung civil law. No? Ang civil law, yung para for orderliness, no? Sa example dyan, sa Old Testament, sabi ng Panginoon, yung, ano bang tawag doon, yung bakod, yung marka, yung pens na nagmamark na sakop ng lupa mo, wag mong, timon ba ang tawag doon? Timon yata. Wag mong i-adjust. Uy, walang nakatingin. Hindi na mamahal ta, i-adjust ko ng 1 meter. Tapos every 5 years, ina-adjust mo na ina-adjust, nakahalata na yung may-ari ng lupa. Ba't lumiit na yung lupa ko? May nakadiscover ina-adjust mo pala yung timon ba tawag doon? Bawal yan, pinagbabawal yan ng Diyos, no? For orderliness, mag-aaway talaga kayo, no? Pupunta kayo sa court. So, yun yung civil law, no? Na tinatawag sa kaayusan ng mga properties at ng mga lupain at para wag magkagulo. So, doon sa mga laws na yan, ang inalis na ng Diyos yung law na forsyado or kung tawagin ay typology ng coming Messiah. No? Yung typology, anino ng darating na Messiah. Alin yun? Yung ceremonial laws. Yung buong ceremonial laws na ginagawa ng mga sacrifice represents the Lord Jesus Christ. Ito ay typology ng Panginoong Hesus na siyang i-offer ang kanyang buhay sa cross for the remissions of our sins once and for all. Yan ang one and only sacrifice na hindi na pwedeng dagdagan kasi sapat na yon. Yung sacrifice offering ng katawan ni Jesus, He offered Himself on the cross to die for our sins. And on the cross, through His precious blood, Jesus paid the price of our sins para meron siyang karapatan na hugasan ang kasalanan ng lahat ng mga tao sa buong mundo na lalapit at sasampalataya sa Kanya. Okay? So, yung shadow of things to come, yung typology, yung shadow of coming Messiah, yung ceremonial laws, inalis na ng Panginoon. Bakit? Dumating na yung totoo. Ano? Hindi na kailangan yung literato dahil nandyan na yung totoo na tao. No? Hindi na kailangan yung anino kasi nandyan na yung persona. Okay? That's why Jesus, who is God, and God forever, became a human being. He became a man. Kaya siya 100% truly God and 100% man. But naging tao for our sake, para forever kasamahin tayo ni Jesus sa eternity, sa kanyang kaharian, and to reign with Him forever. Okay, so much for that. Ano? Ngayon, so yun yung mga laws under the Old Testament. So, yung law under the Old Testament, the law of Moses, nagpapakita ng kabigatan ng kasalanan, no? At itong kasalanan na ito, no, nagsimula ito kay Adam and Eve, our first parents, na dahil sa kanilang kasalanan, pinili nilang kusa na sumama kay Satanas. At pinili nila mismo na suwayin ang Diyos at kainin yung pinagbabawal na bunga ng tree of knowledge of good and evil. Na sa original na Hebrew, the tree of blessings and calamities or blessings and curses. Kaya nung kinain nila yon, nagkaroon ng nag-take effect sa mundo yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. Anong epekto? Man will die. No? Everything sa planet Earth will die. Everything sa planet Earth ay corrupted ng kasalanan. Lahat ng bagay ay bulok at nabubulok at mauuwi sa wala. Even our physical body, ito ay araw-araw tumatanda, no? At magkakasakit at mamamatay. Wala sa ating hindi mamamatay, no? Bunga yan ng kasalanan ng ating first parents, no? So lahat tayo diyan, ano? Wala tayong magagawa. Nandiyan existing yung law na yan. Yan yung kung tawagin the law of sin and death. Hindi lang yung law of Moses, sin and death, kundi dahil nagpapakita nga ng kasalanan at kamatayan, yung law of Moses, kaya tinawag na the law of sin and death.
Pero actually, nagsimula yan kay Adam and Eve. Kaya yung ginawa ni Adam and Eve na pagsuway sa Diyos ay nagbunga ng existing law hanggang ngayon na ang tao ay namamatay, ang tao ay nagkakasakit, ang tao ay tatanda, nagkakaroon din naman ng blessing ang tao, pansamantalang mabubuhay. Magkakaroon ng, pero mamamatay din tayo sa physical body. Magkakaroon din ng blessing ang mundo, uulan, pero ang ulan nagiging bagyo. No? Magkakaroon din ng ocean, nagkaroon din ng ocean, karagatan na blessing sa mga tao, nandiyan ang mga isda, pagkain. Pero pag tinopak ang ocean, ang karagatan, pwede maging tsunamis. Nandiyan din ang blessing ng mga gulay at vegetable at magandang halaman, pero meron din naman poisonous plants, poisonous na pagkain. May mga isda, pero mayroong isda na poisonous din. So, naghalo ngayon yung tinatawag na blessings and curses. Yun yung dala-dala ng tree of knowledge of good and evil. Sa original na Hebrew ay the tree of blessings and curses. Maliwanag na po. Kaya kung hindi kinain nyo ni Adam and Eve, wala pong kamatayan sa planet Earth. Walang magkakasala. Hindi papasok ang kasalanan sa mundo. Walang satanas na maghahari-harian. Walang kasalanan sa mundo. At lahat tayo, kung hindi nangyari yun, ay dadami tayo sa mundo na ang mundo ay isang malaking paraiso para sa atin, and we will enjoy life, we will enjoy eternity, mabubuhay tayo forever sa buong eternity. Pero hindi nangyari yon because of the present existing law na kung tawagin the law of sin and death. Okay, yan ang existing law. Now, gumawa ang Diyos ng paraan to save mankind, no? Para iligtas tayo. Anong ginawa niyang paraan? Nag-provide siya ng another law, excuse me po, another law na kokontra sa law of sin and death. Excuse me po. Ano yung law na pinrovide ng Diyos sa atin? Kung tawagin ay the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Ang batas ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus. Ano yung the law of the Spirit of life in Christ Jesus? Kapag ikaw ay pumasok sa law at ikaw'y napasakop sa law of the Spirit of life in Christ Jesus, you will enjoy the blessings of this law. Ano ang blessing of this law? You will have eternal life. You will live forever and ever sa buong eternity, at sa final, sa tinatawag na final day na pag kinuha tayo ng Panginoon at the rapture of the church, aagawin tayo mga mananampalataya, dadalhin tayo sa langit para iligtas tayo sa 7 years tribulation, kaguluhan at kahirapan sa mundo na mangyayari. Ililigtas tayo ng Panginoon. Sino? Yung mga spirit-filled, born-again Christians, tapat na naglilingkod sa Panginoon. Bit ko nilagyan ng spirit-filled, tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kasi maraming maiiwan sa rapture. Hindi ko ikaw ay na-born again, kasama ka ako, ikay compromiser, nakikipaglaro sa kasalanan, at nag-enjoy sa kasalanan. No? At hindi ka nagpapakita ng pagiging tunay na alagad ng Panginoon. No? Naku, maiiwan ka sa rapture of the church. No? You will be, tawagin niya, left behind. So, sa 7 years na yon, mag-i-enjoy tayo ng fellowship with one another, yung mga kamag-anak na namatay na kay Kristo, makikita natin. Dahil hindi pala totoo na ang tao'y nawawala o namamatay o nawawala pag namatay. Pag namatay ang tao, katawan lang ang nawawala. But man shall exist forever sa buong eternity. If you are in Christ and you're a true disciple of the Lord Jesus Christ at faithful ka naglilingkod sa Kanya, you will have life, eternal life, and you will live
with the Lord Jesus Christ forever sa kanyang kaharian sa buong eternity. No? Pero kapag ikaw ay wala doon sa tinatawag na spirit of life in Christ Jesus, hindi ka sakop noon, kundi sakop ka ng law of sin and death. Nako, pag inabot ka ng kamatayan, suwa ka sa impyerno. Suwa ka sa hell. Sapagkat ang pagpunta ng tao sa impyerno ay bahagi yan ng kasalanan na gawa ng ating first parents, at dahil sa kasalang ginawa nila, nagkaroon na activate yung law of sin and death. Kaya nga ang tao namamatay bunga ng kasalanan. Pero may pangako si Jesus. Napakabuti po ng ating Panginoon na binigyan tayo ng chance to live forever. Ang tanging solusyon ng Diyos, not religions of the world, kundi si Jesus. You can have all the religions of the world, but without Christ, you are nothing. Kapag inabot ka ng kamatayan, straight ka. You'll go to hell. Okay. Now, hindi lang yung ending ng tao. Haharap pa ang taong makasalanan sa Diyos sa Judgment Day. At kasama si Satan and all demons and all fallen angels na nagrebelde sa Diyos, ay lahat haharap sa Panginoon, and lahat ng sinners, including the devil and his demons, will be thrown into the lake of fire. Iba yung hell, iba yung lake of fire. Hell, city jail. Pagdating ng Judgment Day, na-pronounce yung judgment, Muntinlupa, lake of fire. Muntinlupa. Lake of fire is like Muntinlupa. Okay. Now, yan po yung example ng existing law. No? At para ikaw mapabilang sa law of spirit of life in Christ Jesus na tinutukoy sa Romans chapter 8 verse 2, ang kailangan mo ay pananampalataya kay Jesus. No? You must believe the Lord Jesus Christ. Paano ang tao makapanampalataya sa Panginoong Hesus? Lalo na yung mga nasa foreign countries na hindi naaabot ng Ebanghelyo. Kaya nga yun ang utos sa atin ng Panginoon sa mga alagad niya na go into all the world and preach the gospel to all nations. Para lahat ng mga tao sa lahat ng bansa marinig ang kagandahang plano ng Diyos sa buhay ng tao. God wants all people to be saved. 1 Timothy chapter 2 verse 4, God wants all people to be saved and come into the knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay. Now, kaya inutusan tayo ng Panginoon to evangelize the world. Lalo na yung mga territories na hindi pa napapasok ng gospel. Kasi gusto ng Panginoon lahat ng tao sa mundo maligtas. Sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, after they heard the word of God, maintindihan nila, makikilala nila si Jesus, and once they believe the Lord Jesus Christ, doon magpapasimula ang kanilang adventure of faith. Kaya kailangan, para tayo mapasama sa law of the Spirit of life in Christ Jesus, number one, we must believe the Lord Jesus Christ. Number two, we must accept Him, receive Him to be our Lord, our God, and our Savior. Tatlo po yan. No? Nililino ko. Yung iba siya sabi, basta manampalataya ka, okay niyo. Lilinawin natin. Kasi hindi lahat na nananampalataya ay ligtas. Ang mga kulto nananampalataya din kay Jesus, pero hindi sila ligtas. Bakit? They don't believe that Jesus Christ is God. So mahalaga na sampalataya mo si Jesus na siya ay Diyos. At meron din mga Kristiyano, tumatawag sa Panginoon, pero pariwara ang buhay at sila ay bumabalik sa dating buhay makasalanan. Hindi nila tinuturing sa kalambuhay na si Jesus ay Panginoon nila. But they believe in the Lord Jesus Christ. Pero yung paniniwala nila, hindi nila tinatanggap na Panginoon ng buhay nila. So you must believe and accept Jesus as your God, as your Lord. Once you accept Him as your Lord, hindi na ikaw ang boss ng buhay mo. Si Jesus na. Pagkagising mo sa umaga,
tanungin mo kaagad ang iyong Panginoon, ang ating Panginoon. Lord, anong gusto mong gawin ko? I am your servant and you are my Lord. Pag matutulog na sa gabi, enjoy the presence of our Lord. Sabi mo, pasalamatan mo ang Panginoon sa buong maghapon because He is your Lord. He is our Lord. At pangatlo, you must accept Him to be your Savior, tagapagligtas. At paniwala mo, He is the only Savior of the world. Wala nang iba. Mali ang pangalan to, makakilala si Diyos, si Buddha, si Muhammad, si Confucius, lahat ng religious yan ay galing sa Panginoon, sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang paraan, para tayo ay maligtas. No? I think New Age yata. No? Sa New Age kasi acceptable lahat ng religions. You can have all the religions of the world, but without Jesus Christ, you will go to hell. Sure yun, sure. Okay, now, pinakita ko sa inyo ang kahalagahan ng pananampalataya. Okay? Para makapasok ka sa buhay na walang hanggan at ikay mapaloob sa tinatawag na pinubay ng Diyos na existing law na kokontra sa law of sin and death, na kung tawagin yung pangontra niya the law of the Spirit of life in Christ Jesus, na na-activate yung law na yan when Jesus died on the cross and He was resurrected sa ikatlong araw. The third day, He was raised from the dead. No? So, namatay siya sa krus at pinakapinali, nabuhay siyang maguli. Ang salvation, hindi yan na-provide ng Diyos, hindi lang sa pagkamatay ni Jesus sa cross. Hindi doon natapos. Kundi, ang pinaka-consummation noon, ng plano ng Diyos, noon si Jesus ay nabuhay ng maguli. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung si Jesus hindi nabuhay ng maguli, kahit namatay sa cross, walang katuturan, void, nothing, nonsense ang ating pananampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli. See? Kaya ang nagbigay ng activation, nag-activate sa another law na magliligtas sa atin is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Na-activate yan when Jesus died on the cross, and on the third day, He rose from the dead and ascended to heaven and now sitting at the right hand of the Father. Welcome lahat ng tao. Lahat ng sasampalataya at tatanggap sa Kanya, tatanggapin ng Panginoon. Sabi ni Jesus, wala akong itinataboy. Lahat ng lalapit sa akin, tatanggapin ko. Ganun sa kabuti. No? Kasi regalo sa atin ng Diyos ang salvation. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whoever believes in Him, he shall not perish but have everlasting life. Bigay sa atin ng Diyos si Jesus, our salvation. Kaya ang meaning ng pangalan Jesus alam niyo ba ang pangalan Jesus sa Aramaic at sa Hebrew ay Yeshua? Yeshua. Okay. From two Hebrew words, Yahweh and Hosua. Yahweh means Lord, Hosua means salvation. The Lord our salvation. Pag pinagsama Yahweh, Hosua, Yeshua. The Lord our salvation or the Lord who saves us. Kaya si Jesus lang ang salvation. Siya lang ang tanging Savior of the world. Siya ang ating Panginoon. Siya ay Diyos. Okay. Now, yan po ang kumbaga sa faith, ito topic natin, faith. Binanggit ko sa inyo ang Faith 101. Ano yung Faith 101? Ano? But lagi ba narinig natin sa mga basic fundamental teaching sa school, sa secular school, sa church, no? Discipleship 101. Ano pa? P6 101. Saan ba galing yung 101? Ako rin nagtataka rin. Saan ba galing yung 101? Alam niyo ba kung saan galing yung 101? Nakagawian lang yan. Yung ibig sabihin po ng 101 ay introduction, foundational, or basic
knowledge or basic teaching, whether it is for secular subjects sa school or for the church. Bawa, pag-aralan po natin ang Discipleship 101. No? Kaya nga may nag-comment kailan po natin pag-aaralan ang Discipleship 102? Walang 102. Alam niyo ba kung saan nanggaling yan? Teka, napasuhin ko yung aking memory. Sa isang I think sa isang school sa Chicago, na yung school mismo ay nag-provide ng mga introductory subjects subjects na pag-aaralan, kumbaga crash course na subject at mga basic yon, introductory na mga subjects sa school. Diyan nga nagsimula, secular school. Kaya nilagyan nila, may nagpasima, I think, pwede ko lang kakamali, isang school sa Chicago, noon. I forgot the year. So, ginawa nila, pag introductory subjects, halimbawa ay English 101, yan, Mathematics 101, Physics 101. Kagawian na. Ngayon, inabsorb ng Harvard. University ng Harvard. At inabsorb ng Harvard, marami na nagsigaya. Hanggang sa in-embrace pati ang church, nakigaya na rin. Okay, talakayin po natin ngayon. Ang title sana nito Faith 101. Kaya lang, baka magulan kayo. Ito na lang, Principle of Faith. Kaya talakayin natin yung basics of faith. Paano ito nagagamit, paano natin gagamitin, paano ito na-activate ang kapangyarihan nito. Faith has the power of God's kingdom. Actually, faith is a force. It is power. At ang pananampalataya po natin, hindi yan basta umusbong sa puso natin. Yan ay galing sa Diyos. Na ibinibigay ng Diyos sa lahat na individual persons who will hear and believe the gospel. Yung kaunting pagsampalataya natin, pagtanggap sa gospel of the Lord Jesus Christ, kahit hindi mo masyado naintindihan, once you believe it, in-accept mo ang gospel, in-accept mo si Jesus, God will give you His faith. Ang Diyos ang may-ari ng faith. At i-implant niya yan sa puso mo. He will sow that faith into your heart, and that faith will grow and grow and grow. Habang ikaw ay nananampalataya, habang ikay sumusunod sa Panginoon, habang ikaw ay natututunan mo ang mga salita ng Panginoon at sinusunod mo, you will grow up spiritually from one level to another level, to another level, to another level. At ang pangarap sa atin ng Diyos, ayon sa Ephesians chapter 4, abutin daw natin ang fullness of the stature of Christ, yung kalaguan ng Panginoong Yesus. Sino kayo makakabot doon sa kalaguan ng Panginoong Yesus? Wala pa. Yun ang pangarap ng Ama. Ibig sabihin, we can grow up spiritually without limit. In the realm of the Spirit, there is no limitation. Lagi walang limitation. Okay? So, yun ang pangarap ng Panginoon sa atin. Kaya, we must grow up every day by patuloy natin pakikipag-communicate sa Diyos, prayer, and through by reading the Bible, reading the Word of God, studying the Bible, and meditating on the Word of God. And, may kasama yan, once you read, study, and meditate the Word of God, you must practice the Word. Meaning, you must obey the Word. Hindi ka lalago kung basta ka magbabasa na hindi mo isasagawa, hindi mo ipamumuhay sa salita ng Diyos. You must obey the Word of God. At doon ka pala ang lalaki. Doon lalaki ang iyong pananampalataya. Your faith will be developed. Yung unang pagsampalataya natin sa Panginoon, unang binigyan tayo ng Diyos sa pananampalataya, at tinanggap natin siya, pinunlaan tayo ng Diyos ng measure of faith.
measure of faith. Yung maliit na sukat na panampalataya na yun, ipinunla sa puso natin. Equal tayong lahat. Yung biyaya na binigay sa atin ng Diyos, grace to save us, lahat tayo individually, ay pare-parehas ang grace for our salvation. At ang faith natin to believe Christ is pare-parehas din, a measure of faith. Then time will come as you grow up spiritually, that faith in your heart, that measure of faith in your heart will grow and grow and grow and grow. Sa kasukatan nito, lalaki ito, lalaki. Maraming level po ang faith. From little faith, or from measure of faith, then little faith, then the great faith, then strong faith. Maraming level ang paglaki ng pananampalataya. At habang tayo sumusunod sa Panginoon, lalo naman tayong pinayayaman ng Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang grace. Ano ang grace of God? Ito, grace ay charis. Charis, Greek. C-H-A-R-I-S. Charis. Na ang spelling charis. Charis, na ang ibig sabihin ay gift or grace. Kaya ang gift and grace, iisa sa Greek. Charis. Kaya ang mga may group of people, group of believers, yatawag charismatic. Sino ba yung mga charismatic people who believe in the gifts of the Spirit, in the power of the Holy Spirit? People Christians who believe in the gifts of the Spirit. Kaya charismatic. Okay. So, habang tayo sumusunod, nagiging tapat sa Panginoon, lumalaki ang faith, lumalaki rin yung biyaya ng Diyos. May sizes din po yung biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Paul, may you abound in the grace of God. Sabi niya sa church. Sinabi ni Peter that we can grow in the grace of God. Grow in the knowledge of the grace of God. Grow in the grace of God through the knowledge of Christ. Kita nyo? The more na maraming nalalaman ka, the more na isinasakabuhay, kinabubuhay, the more na the more you practice that knowledge that you receive from studying the Word of God, acting on the Word of God, obeying the Word of God, the more you become like Jesus, because the more you will abound in the grace of God. Kaya may measure ang lumalaki. At masarap lumaki sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos, yan po ay hindi lang for salvation yan. It's also for the ministry. Merong grace of God for our ministry. Ang unang pinagamitan ng grace of God ay for our salvation. Second, ngayon, we are saved. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Maglilingkod tayo sa mga anak ng Diyos. So, merong grace for a pastor, for a teacher, for a prophet, for an apostle. Iba-iba. Merong grace to heal the sick. May gift of healing. Merong grace, maraming klaseng grace. At maraming measure of grace. Pero the more you obey God, the more you obey God and practice. I-practice mo kung ano yung binigay sa inang Diyos na gift, the more you will abound in the grace of God. Okay? So, merong grace sa ministry. Halimbawa, kagaya ko, ako ay, ang biyaya ng Panginoon sa akin, I'm a teacher, I'm a pastor, Now, hindi ko kaya magturo. Hindi kaya magpastor. Pinanganak ako na hindi naman ako pastor, hindi ako leader. Meron tao pinapanganak na may leadership talaga. Yung mga tinatawag na yung ang personality ay ano nga ang tawag dito? Choleric person. Yung choleric, ano yan may mga leadership na personality. Yan yung mga dominante, Hindi nagpapatalo. At yan yung mabilis
pag may naisip gusto, action kagad. Yan yung may mga quality sa pagiging leader, no? Pero yung leadership na ganyan, hindi naman uubre yan basta, no, sa church. At kailangan mag-aral ka pa rin ng leadership sa church dahil ang worldly leadership ay iba sa Christian leadership, no? Ang leadership ng pagiging Kristiyano, pastor or leader sa church, servant leader, no? Sa sanlibutan, boss ka. Sa gusto nyo, ako masusunod. Yan mga leaders of the world, no? Okay, so what's for that? So ito po yung intro na ipinapakita ko sa inyo kung ano ang pananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon. Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, halimbawa, napakinggan mo ang salita ng Diyos at pinaniwalaan mo, tinanggap mo sa iyong puso. No? Papasok ang pananampalataya sa iyong puso kasi ang carrier, ang tagapagdala, ang carrier or container ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Halimbawa, itong box nito. Lagyan mo ng kung ano i-contain dito. No? Saran mo. So, kung saan ko dalhin ito, nandoon yung inilagay kong laman. Kung saan ipangaral ang salita ng Diyos, nandoon sa salita ng Diyos ang pananampalataya because the Word of God is filled and even full of faith coming from God. At ang paraan to receive that faith is through the Word of God by hearing, believing, and receiving, accepting the Word of God. Kaya kung napakinggan mo salita ng Diyos at naintindihan mo, pinaniwalaan mo salita ng Diyos, ay 20% lang, therefore only 20% of faith will be implanted into your heart. Kung 80% of the Word of God ang narinig at naintindihan at sinampalatayanan mo, 80% din na pananampalataya ang ipupunla ng Diyos sa puso mo. How about 100%? Talagang todo-todo, pinaniwalaan mo, tinanggap mo, at naintindihan mo lubos ang salita na ipinangaral sa iyo. You have 100% Word of God. You believe in that Word of God 100%. Therefore, God will sow into your heart 100% of that faith. Kasi ang carrier or container of God's faith is the Word of God. Kunyari, ito Word of God. Ano may ilagay mo sa loob ng box na ito at dalhin mo ito kung saan-saan kasama yung inilagay mo sa box. Halimbawa, this is the Word of God. No? Lagyan ko ng pananampalataya. Dalhin ko sa Amerika. Kung saan dalhin ang Word of God, nandoon ang pananampalatayang galing sa Diyos. Dalhin ko sa Vietnam. No? Kung saan isinugo ang salita ng Diyos, nandoon ang pananampalataya na ready ang Diyos na ipamigay ang pananampalataya na makapagliligtas sa kanila. Ang first step to salvation is faith in the Lord Jesus Christ. Okay? Faith in the Lord Jesus Christ. Pero, paano mananampalataya mga tao kung walang mapapakinggan na mga ngaral? So, there must be a preacher or there must be preachers willing to give their lives for the sake of the gospel, maging sa mga communist land, kagaya ng China at Russia, and praise God sa Russia, open sa church ngayon, at sa North Korea, naku, patay ka pa pumasok ka doon. Pero you're willing to give your life for the sake of those people na gustong iligtas ang Panginoon. Sino sa atin ang gusto maging heroes of faith? You must be willing to give your life for the Lord Jesus Christ. So,
mga minamahal, basahin natin itong ating talata, no? Buksan natin ang ating Biblia sa Romans chapter 10. Romans chapter 10. Okay. Sabi sa verse 7, who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead? But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith. Bakit ang salita ng Diyos tinawag na the word of faith? Kasi ang word of God ang carrier or container ng pananampalataya na ibibigay ng Diyos sa makakarinig at tatanggap sa salita ng Diyos. Kaya ang tawag sa word of God is the word of faith. The word of God is full of faith. Okay? The word of God which we are preaching, sabi ni Apostol Pablo. Verse 9, ito na ang paraan para maligtas ang tao by faith. That if you confess with your mouth Jesus as Lord, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. No? Sa Tagalog, sapagkat kung inyong ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon, alam nyo sa Greek, itong Lord ay kurios. Pag ito'y sinalin sa Hebrew, sabi ng mga Bible scholars, ang Lord sa Greek ay kurios. Ang problema sa kurios sa Greek, ang kurios ginagamit sa secular, hindi yan religious word. Ano? Ang isang sir na ginagalang mo, pag tinawag natin sa English ay sir. No? Yun ang equivalent ng kurios. Sa Spain, sa Spanish, pag nirespeto mo ng tao, senyor. Ano? Yung senyor, yun ay kurios. No? Kaya yun ang problema sa Greek, nagagamit sa kaso walang available na Greek sa mataas na title ng Panginoon na Lord. Kaya curious na lang ang ginamit sa pagsasalin sa salita ng Diyos, ito Greek. Curious. Wala nang mataas pang word yan . Pero pag sinali ito sa Hebrew, alam nyo kalalabasan, yung Lord ay Yahweh. Yahweh. Kaya sabi dito, para maligtas, if you confess with your mouth that Jesus as, o sa ibang translation, kagaya sa NIV, at sa iba pa mga translation, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord, meaning Jesus is Yahweh, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So para maligtas, ano ang pananampalataya na dapat mong bigkasin sa iyong bibig? Kasi ang pananampalataya pala, ito nga, bahagi ito ng basic teaching ng faith. Ang faith hindi lang believing with your heart, it is also confessing with your mouth. At para maligtas, you must confess Jesus as you believe with your heart, no? In the Lord Jesus Christ, confess Jesus with your mouth that Jesus is Yahweh. Ano ibig sabihin? Na si Jesus Christ ay Diyos. Yun ang pananampalataya makakapagligtas. Kaya ang mga kulto, those religions and those denominations, sekta, na hindi naniniwalang Diyos si Kristo, walang salvation. See? Yun ang kahalaga. Kaya sinabi dito, if you will confess that Jesus is Yahweh, God, you will be saved. Okay. Now, tuloy natin. For with the heart, person believes, resulting in righteousness, and with the mouth, he confesses, resulting in salvation. So, para maligtas, dalawa ang kailangang gamitin natin. Ang pagsampalataya natin sa puso, sa Panginoong Hesus, at
pagdideclare that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is the Lord of our life. Jesus Christ is our Yahweh. See? So, next week, pag-aaralan po natin itong talata na ito. Yung believe with your heart and confess with your mouth. That will be part 2 ng the laws of faith. Okay? So, please share this video sa inyong friends, sa mga pastor friends ninyo, sa inyong pastor sa church nyo. Share this video. No? Marami pa tayo malalalim na bagay na pag-aaralan about the laws of faith. Okay? Let's pray, mga minamahal. Heavenly Father, maraming salamat sa laws of faith, and thank you, Lord, for accepting us and putting us, Lord, under the power of the Spirit of life, of the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Hindi na po kami ngayon sakop ng law of sin and death, because we are now under the covering. We are now inside the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Maraming po salamat, Panginoon. And Lord, kung hindi dahil sa Panginoong Jesus, hindi po kami maliligtas. Kung hindi dahil sa Panginoong Jesus na iyong isinugo, binigay mo, your only Son, hindi po magkakaroon ng another law na kokontra sa law of sin and death, and that is the law of the Spirit of life na kay Kristo lang matatagpuan. Thank you, Lord, for giving us faith. Salamat po sa pananampalataya. Salamat po sa Panginoong Jesus, the only Savior of the world, na sukat naming ikinaligtas. Thank you, Father God. Heal those who are sick tonight, Lord, and bless those, Lord, nangangailangan, Panginoon, ng pangangailangan. Yung iba financial, yung iba material blessing, kailangan nila. Yung iba physical blessing, healing, health sa kanilang katawan. Available lahat ng blessing na ito, Lord. We receive your blessings in the name of the Lord Jesus Christ. By your wounds, we are healed. Everybody says, Amen, and Amen, and Amen, and Amen. Alam niyo ibig sabihin ng Amen? Sa Hebrew, Aman. No? Na ibig sabihin ng Amen or Aman ay so be it, mangyari nawa sa akin. Or ang ibig sabihin ay surely it will come to pass. Surely I receive what you have said. I believe it, and it will come to pass. It will happen. It will transpire in my life. In the name of Jesus, I receive it. Mangyayari ito. Ito ay tiyak na tiyak. Mangyayari sa akin. Alam nyo, yan ang ibig sabihin ng Amen. Kaya pag may nagsalita ng blessing, ay sabihin nyo kaagad, Amen. Pag sinabi, God bless you, kapatid. Amen. No? Nako, walang demonyo, walang satanas sa makakaharang ng blessing na yan. Bakit? Sapagkat ang salitang Amen ay anointed by God. Once you declare that Amen, God will see to it that that word Amen will come to pass sa iyong buhay. No? Kung ano yung sinalitang blessing, mangyayari sa buhay mo once you declare the word Amen or Aman. O sa Tagalog, Amen. No? Mangyayari. Kasi, tinatanggap mo. Kaya no, ako'y babago pa. Akala ko pang ending lang yan sa prayer eh. Akala ko pang ending lang yan sa prayer. Yung aking kaibigan, si Pastor Terry Abac, nasa Panginoon lang yun. Evangelist po yun. Dati siya na Iglesia ni Cristo, INC. Dahil pinalaki po siya na matandang Manalo. No, siya ay 11 years old, tinuring siya na tunay na anak. No? Kaya kalaro-laro na sila Iranyo, sila yung mga anak ni na matandang Felix Manalo. Kalaro-laro niya. No? Dumating ang punto na mahabang story mga kapatid. Naka-encounter siya ng angel of the Lord. No?
na muntik na siyang patayin ng angel of the Lord. Saka ko na ikukwento sa inyo istorya. Because of that experience, no, nag-desisyon siya na umalis sa INC. No? At bago mamatay, yung matandang Felix Manalo, naku, mahal na mahal siya ni matandang Felix Manalo, inampun niya siya. At mabait sa kanya, yung matandang Manalo, siya ang taga-masahe. Ano? Siya ang taga-masahe ni matandang Manalo. Bago mamatay, pinatawag siya sa ospital, naghihingalo, at binigyan siya ng huling tulong. Binigyan siya makapal na pera. Nasabi ng kaibigan ko, si Pastor Abak. Mabait sa kanya yung matanda. At talagang kinilala rin naman niyang ama-amahan niya. So, mahaba yung istorya na. Pero ang problem, yun nga, may mga differences sa doctrine. Ano? So, kaya ko pala naikwento yun. Kasi, kinukwento niya sa akin, tinrain din siya sa ministry ng INC. Tinuturoan sila mangaral. Yung isang elder daw nila, natoka na mag-pray doon sa service. Kapatid, ikaw magpe-pray. So, hindi sanay palang manalangin. Sabi, teka, anong gagawin ko? Hindi mananalangin ka. Hindi ako sanay pang manalangin nakakahiya sa hindi, ikaw natuka, ikaw ang nakasenyo, mag-opening prayer ka. Madali lang yun. Paano bang, marunong ka namang, sumulat sa nanay mo? Oo, parang ganun yun. O, sa minamal mo, love letter. Oo, parang ganun yun. Okay, naku, tinawag na. Halimbawa, ang pangalay Tiburcio, Ang ating kapatid Tiburcio po, ang mananalangin. Nanalangin. Nako, ang pasimula ay ganito. Mahal naming Panginoon, modulated pa. Bago po ang lahat, pinaaabot ko po sa inyo ang aking pangangamusta. At kung ako po naman ang inyong tatanungin, nasa mabuti po akong kalagayan. Kaya, naku, hindi malaman, hindi yun ang intro. Para sumulat nga, sabi nga, para ka lang sumulat ng letter, love letter sa minamahal mo. Ang problema, yung ending. Hindi matapos-tapos yung panalangin, ang tagal na, hindi na malaman, kakambyo kung saan tatapusin. Yun mahirap pag may na-assign na hindi marunong talaga. Hindi niya malaman kung paano tatapusin. Hindi niya masabi yung, nakalimutan niya yung amen. Kaya sabi niya, bandang uli, sabi niya, naalala niya yung para lang sulat. At kaya katapos-tapusan po, nagmamahal ang inyong anak, Tiburcio. Naku, yung mga minister sa pigil na pigil ang pagtawa. True story po yun. May comedy pero nangyayari ang ganyan alam niyo naman na kahit gaano kaayos, walang tatalo sa INC sa disiplina at kaayusan ng kanilang programa sa church. Pero kahit gaano kaayos, minsan meron ganyan na sasablay din. So hanggang dito na lang mga minamahal at sa Tuesday uli, part 2 ng The Laws of Faith. God bless everyone.